Uy, mga kabarangay, 10 milyong piso, kapalit ng pagpapakasal ko sa apo ng Donya. Nanlaki ang mga mata ko, parang gusto lumabas sa sockets. Di ako makapaniwala. Nag-apply lang ako nakasambahay dito sa mansyong to, tapos biglang ganito ang sasabihin sa akin ng matandang babaeng punong-puno ng bling-bling. Ma'am, katulong po ang ina-applyan ko. Hindi po para maging asawa, nangiinig kong sagot. Tinitigan ako ng matanda, parang tinitimbang kung totoong tao ba ako. Tapos, biglang ngumiti, yung ngiting may binabalak. Naghahanap ka ng pera, di ba? Bibigyan kita ng 10 million pesos, basta pakasalan mo ang apo ko, ulit niya. Napatanga ako. Parang gusto kong kurutin ang sarili ko, baka nananaginip lang ako. Lorna, kunin mo ang seke sa kwarto, utos niya sa babaeng nasa likod niya. Sumibat naman agad yung Lorna. Naiwan kami ni Madam, titig na titig sa akin. Tumakas ang bride ng apo ko. Nakaset na ang kasal mamayang 3:00 ng hapon sa garden. Nakita mo naman yung mga dekorasyon sa labas, di ba? Di ko matiis mapahiya ang apo ko dahil sa bruhang si Ingrid. Kaya pumayag ka na. After ng kasal, malaya kang bumalik sa pinanggalingan mo. Dala ang perang ibabayad ko sa'yo, mahabang litanya niya. Grabe, parang teleserye ang buhay. Kung papayag ako, instant milyonaryo kami sa probinsya. Mabibili na namin yung lupang binibenta ng kapitbahay namin. Di ko na kailangan magkatulong dito sa Maynila at makapag-aral na ulit ako. Ma'am, baka naman po scam ito ha? Wala sa sarili kong tanong. Naku, pagkasabi ko, napakagat ako ng labi. Minsan talaga nauna ang bibig ko sa utak ko. Don't worry, this is not scam, Ashley. Ihahanda ko na ang seke at isuot mo na ang damit pangkasal na para sana sa lintik na si Ingrid na yon. Wala nang oras para mag-usap pa. Sabihin mo kung payag ka at susulatan ko na ang seke, kapalit ng pagpayag mong pakasalan ng apo ko. Sinabi ko na, after the wedding, alis ka na dito, parang walang nangyari. Dala ang bayad ko sa'yo, nakangiting sabi niya. Ang galing mangumbinsi ni Madam, parang politiko, wala sa sarili akong napatango. Choosy pa ba ako? Pera na to. Matutupad na lahat ng pangarap ko, proxy bride lang naman ako tapos instant milyonarya na, parang nanalo ako sa loto. Great! Since nagkasundo na tayo, ibibigay ko na sa'yo ang bayad. Baka maging busy ako mamaya at makalimutan ko. Gusto ko lang din ipakita sa'yo na may isang salita ako, Ashley. Sabi niya at agad sinulatan yung tseke na binigay ni Lorna kanina. Napalunok ako ng ilang beses habang pinapanood ko siyang magsulat at pumirma. This is it, Panchit? After ng kasal, mayaman na kami. Uwi agad ako ng probinsya pag alis ko dito. Here, take this. 10 million pesos, no more no less. Nakangiting sabi niya sabay abot sa akin ng tseke. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ko yung tseke at agad na nilagay sa bag ko. Well done. Sumama ka sa akin. Kailangan ka ng ayusan. Wala na tayong oras. Darating na ang mga bisita at ang pari. Uumpisahan na agad ang kasal. Sabi niya sabay tingin sa relo niya. Napalunok ulit ako habang nakasunod sa kanya. Parang lumulutang ako sa alapaap. Ayusan niyo siya. Papalit siya kay Ingrid. Kaya ipasuot niyo sa kanya ang damit pangkasal na yan. Utos agad ni Madam sa 3 bading na nakita namin sa isang kwarto. Bumulaga sa akin ang isang napakagandang wedding gown. Parang yung chandelier sa labas, puno ng kumikinang na diamante. I think kailangan mo munang maligo, miss, bago ka namin ayusan, para presko ka bago mo isuot ang gown, sabi ng isang bading. Di ko namalayan kung gaano katagal akong nakatulala, kasi paglingon ko wala na si Madam. Baka po mapasma ako. Galing po ako sa initan kanina. Wala sa sarili kong sagot. Nakita ko nagpipigil ng tawa yung mga bading. Napakagat ako ng labi sa hiya. Tumango na lang ako at nilagay sa sulok yung bag ko. Sa saan po ang banyo? Tanong ko. Ngumiti yung bading at tinuro yung nakasarang pinto. Nag-alangan pa akong pumasok kasi parang nainip na sila. Dali-dali kong sinara yung pinto ng CR at naligo agad. Bahala na mapasma. Basta may 10 million pesos ako.